Alam sa mo, atin. feeling ko kay Khaled gusto niya talaga mag-TikTok eh. Ewan ko lang kung maigo lang yun eh. Parang, ay, ako, wala akong TikTok oh. O, ito medal. Ito rin. Akala mo naman, ikakabawas ba ng manhood mo kung magka-TikTok ka? Hindi naman, may TikTok app ako, pero nakalogin yung account natin. Kahit may app naman kahit ako. di ka mag-upload, wala. Hindi ganun din. Ay, may TikTok nga ako, pero yung account natin. Na sobrang fucked up ng Pilipinas, mapapaisip ka sa ganun. Diba? Mapapaisip ka, hindi kasi seryoso, pwede naman eh. Tapos siya lang daw yung kauna-una Pinoy na nakagawa ng gano'n. Dami na daw niyang record. Sabi sa comment, anong record? Record sa barangay. Meron na akong nakitang comment, sabi, kailan dadaan yan sa Tondo? Alright, good morning, good afternoon, good evening, good night. Kung nasaang parte ka man ng mundo ngayon, welcome sa aming podcast. It's in 3? Actually, yours podcast. Yay! Ang saya. Hindi nagsasalita to, naghihintay talaga siya. And pang ilang episode na natin to, guys? Pang 10. Pang 10th episode. 10. Tumagal tayo ng 10th, Di man sunod-sunod na weeks, pero at least Season 1 na ba to? Diba? Oo. may isa tayong isang week. So, yun. So, this podcast, Intellectually Yours, is brought to you by... Charot. May sponsor. Baka naman. But soon, manifest natin yan. Okay. So, ang podcast na ito ay para sa mga kwentuhang pangkape, pang-inuman, pang-chismisan, pang-relapse, pang-gatas sa lahat ng mga current events and issues, lahat-lahat na. This is Intellectually Yours podcast. Okay, let's start na, guys. So, ano bang pag-uusapan natin ngayon? Or, kumustahan pala muna? Yeah. Kamusta kayo? Dami nangyari. Sige, wala tayong recording last week eh. Bumagyo. Bakit wala tayong recording last week? May bagyo eh. Ano nangyari? May bagyo. May bagyo. Unstable yung kuryente rito eh. Hindi naman. Pero dapat 'di ba may recording tayo? So late na nakauwi si Annalyn. Pagod. Oo. Sabado pala. Oo nga. Nakapagod kasi talaga. I'm just fragile little girl. Buti nga hindi tayo nag-record kasi nawalan kayo ng di ba? Kuryente. Naging Christmas lights yung ilaw namin nun eh. Dito din. Oo. Diba? O di GG tayo. Nagpapanik si Wendell. I-charge natin yung mga laptop. Natutulog ako nun. Huwag ka magpanik. Yung mga nakakamiss sa Pinas yung mga walang abiso na tipong mga third world problems, no? Mismo na ba? Ang yabang Laki na ulo. Hindi. Dito kasi may announcements eh. May kita mo sa... Talagang may advisory sila. Pero may isang beses na nawalan kami ng tubig. Hindi lang kami aware, pero posted pala siya sa bulletin. Online, tsaka sa pages. Pagising ng kapatid ko, wala tayong tubig. Sabi ko, check mo sa council. Pag-check ko sa council, yun yan. May announcement na 2 days prior pa ata yun. Gano'ng katagal naman yun? Pero sabit lang. Ano yun, ang reason pa nila is may sewage na tawag dito? Leak? Sewage repair. May okay. leak. Pero hindi siya tumagal ng isang araw. Mga 3 mabilis oras. din ayos. Dito yan, 1 month yan. Oh. Hello, Maynilad. Tapos, lagi pa nawawalan. Nalaloka ako. May mga araw na nawawalan. Minsan naman, meron. Sa alas 10 pa lang, wala ng tubig. Hindi kami nakapag-ipon. Wala. Para ka ng giwal. Wait, ano yung tawag din sa mga taga-giwan? Para ka ng taga-giwan magsalita, yung intonation mo. Tsaka yung pag-deliver mo. Anong giwan? Yung probinsya nila, Samar.
Samar. Ah, Anong Waray. tawag sa pwede mga mo taga-Giwan? sabihin. Hindi, may tawag. Bisaya. Hindi naman Bisaya yun. Anong tawag sa Uy, Bisaya yun ah. Ugad. Ugad. Giwananon ba? Anong tawag niyo? Diba? Taclobanon. Giwan. Bisaya na lang. Basta Ganun lang din yun eh. Isa lang, mga Bisaya. iba yun. Iba. Anyway, sige, go on. Nakakaloka. Buti pa dyan Hindi, sa AU. ano Maayos yung sabi ko mga... kanina? Wala tuloy ako. Yung sewage. Nakalimutan ko. Diyan. Ayos agad. Hindi. Ah, Bisaya. di ba? Hindi kasi di ba matatapos na yung taon. So, nag-uubos na sila ng budget. Kaya, ganun kasi yung di ba? Yung parang, lalo sa, sa mga roadworks. Kapag malapit na matapos yung budget season, ay, malapit na pumasok yung budget season, or, malapit na matapos yung taon, and then, New Year na. Kailangan nilang ubusin yung mga pondo na natitira. Para may bago ulit. Tapos kahit, di ba, maayos pa yung daan, babakbakin nila, ganyan, para lang masabing may ginawa. Oo. After 1 Classic. month, sira ulit. Oo. May needed core. Talaga eh. Third world. Totoo. Pero ganyan din dito. Yung meron dito yung dito sa may bridge after ng tinitira namin. May bridge kasi dyan. Siguro mga kalahating taon na siyang ginagawa. Yung sidewalk. Oo, kalahating taon na siya ginagawa. Kahit laging gabi may road closure. Ewan ko kung bakit. Hindi ko alam. Hindi ko na Baka may kickback. pinamasukan yun. Baka may problema din. baka may corruption din dyan. Baka May nakapasok kickback din yung mga ano. contractor dito. No? Oo. Ikaw, Kalen. Sarah Descat. Saan ka ba galing nung weekend, Annalyn? Ba't ka napagod? Pwede ba Nung i-share? Saturday, na kami, first installment, or first part ng Moving Out and Moving In series. So, series namin. So, yun. Ang chaotic kasi sobrang stressful nga mag-move out, di ba? Or maglipat bahay. So, pinaplano namin yung logistics, yung budget din, tapos yung timing din, kasi kailangan yung timing ng pag-alis namin dito, saktuhan lang din sa paglipat namin doon. Although ready naman na yung drop-off location. Drop-off? So, Parang lala mo. Parcel lang. Oo nga eh. pick up and drop. So, Parcel yun, lang eh. ang stressful. So, mga konting gamit pa lang yung namin. Parang siguro 65% pa lang. Kasi yung mga biggest furnitures pa namin, hindi pa nalipat. Tapos may mga iba pa Kailan ba kami target niya? ibibenta. First week of December, makalipat na para doon kami magpasko. Doon na kayo magpapasko, no? Nice. Sana. Tama Kaso nga naman. lang may mga konting family drama and issues na nangyayari. So, ewan ko kung makakapagpasko kami ng matiwasay. Magkakasama? Actually, kahit kaming tatlo, magulo na kami. Tapos may sasama pang isa, diba? So, makikita niya na yung totoong Annalyn Oclarit. Care to share o tsaka na? Huwag na, saka na. Okay. Nakakainis Sige, kasi Family away problem mag-ina. yun Oo, family problem. Saka na, pag naayos na. Sige. Inamin na ba sa'yo na hindi ka tunay na anak? Isa na nga lang ako, te. Di pa ako tunay. Malay mo. Ikaw, Kalen, anong ginawa mo last weekend? Last weekend? Last week. Tama, November 8, 9. Tama, last weekend. Tama. Hindi kami natuloy mag-bike noon. Dapat mag-bike kami. Maulan, di ba? Maulan. Sabado, dapat Sabado mag-bike kami. Kaso nung nagising kami na 4 a.m. para mag-bike, umuulan naman. So kinall off na lang. Sabi, hindi, umuulan. Call off na lang. Then, nung mga 5:30, ganyan, tumawag isa kong tropa na nag-aaya mag-bike kasi hindi na daw maulan. Kasi nga, hindi maulan ng buong umaga. Sabi ko, sayang yung umaga ko, dapat pala binike ko na lang. Anyway, ganoon talaga. Tapos, baka gusto nyo tapos nung Sunday naman, namili kami ng paputok. Baka gusto nyo magpasabay sa akin. Ang aga pa. May December pa. By that time, mahal ng paputok. Bawal na yun, di ba? Bawal na yun. Hindi naman yung mga Goodbye Philippines. Hindi naman mga Quitties, mga ganyan, mga fountain. Yun yung mga binibili ko. Yung kala Annalyn. Kaso allowed ba kayo dun sa subdivision mag-ganyan?
Hindi ko Yun lang. alam. Hindi ko alam. Ayun lang mahirap sa lilipatan nyo. Siyempre, medyo ano na yan, marami ng rules Dami and ng regulations. rules. Di katulad, Mm. tsaka mas malungkot dyan. Yung parents ko parang hindi pa maiwan yung dulong tangke vibes na, alam mo yun, na na-instill sa kanila simula nung tumira kami. So, parang kailangan pa ng adjustment. Kasi Hindi mahilig bago gawin nyo, kuhanan sila. nyo ng Kasi, bahay yung mga kasama nyo dun. oo, para magkakasama yung mga sila, di ba? Para may Sino? mga aya sa inuman yung ano. Para may mga aya Ah, sa inuman Sunod papa dun mo. eh. Ayoko. Tapos sinusumpa ko nga yung dulong tangke. Ayoko na nga dyan eh. Kaya nga umaalis na ako eh. Tapos sasama ko pa ulit sila. Sino yung kamo na tama ko doon sa kinuwento mo last week, yung bumabagyo na nga, nag-iinuman pa yung papa mo? Sino yung kainuman niya? Si Bay. Yung nagtitinda Si ng Bay. Lomi. Baka naman dyan, oh. Bye, Lomi. Pa-sponsor naman ng Lomi. Pero solid yung Bisaya ba si Bay? yung ano nila. Oo. Okay, pala eh. Yung sa kanto, alam nyo yun. Kilala nyo yun, si Bay. Siguro sa Parang mukha. Lomi, Mami. Yung mga tinda niya. Hindi na matandaan. Yun. Okay. Speaking of bagyo and baha, 'di ba? Bumabaha na, nagiinuman pa yung parang dati 'di ba nung ano ba, elementary, high school and nag-aaral pa tayo, parang taon-taon na lang bumabagyo, parang unti-unti na tayong nasasanay. Taon-taon naman talaga may bagyo, bumabaha. Tapos nire-romanticize pa nila, no? Resilient kasi tayo mga Pinoy, mga ganyang calamity, ngingiti lang tayo. Pero ngayon, dahil nga sa mga nangyayari, no, parang hindi na to resiliency. Hindi na. Diba? So, wala eh. And wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Doon muna tayo sa sa Baguio. Okay. Uwan ba? Uwan. Uwan. Kasi dito wala eh. Hindi mainit dito ngayon, puta. Summer ngayon dyan. Ay, spring. Papa-summer ngayon dyan, di ba? Summer na. Maaga Summer na ba? nag-summer. Sobrang init talaga. As in, throughout the day. Mula 7 hanggang mga 3. Ganun. Nasa 32 to 35. Ganun. 34. Sobrang init. Iba yung init niya. Ang init nun, oo. Gabi, Ganyan yung init dito pagka heat summer. stroke na yun. Oo. Kaya namimiss ko yung Baguio eh. Joke lang. Anong oras yung ano dyan? Sunrise, sunset? Normally, kasi papasok ako ng 7. May araw na eh. Siguro mga 5:45 to, mga ganun. Okay. Tapos, late ng sunset kasi mga 6:30 maliwanag pa eh. Oo, sa mga 7 Maliwanag or pa. quarter to 7. Parang ganun, 6:45 din ganun. Okay. Oo. Dito baliktad. 5:30 pa lang madilim na. 5:30 ng hapon. Dilim na, no? Oo. Ngayon nga, dilim na rin. Oras na rin. Pero Usok pag yan. parang Usok ng Manila yan. Ismag. Ano na? Sabi mo? ano ba yun? Nakalimutan ko na. Basta about sa timing. Hindi, yung daylight savings. Sabihin ko sana DST. yung kasi sa DST. Hindi. Di kayo nagaganon. Sa Queens Sa lang. Queens, sa baba yun, di ba? Sa may Sydney. New South Wales, tsaka Victoria. Pero tawag dito, parang nilalaban ng Queensland government. May ilan sa Queensland government na magkaroon na rin ng DST dito. Kasi nga daw, hindi ko masyado daw maaga yung, basta parang, hindi ko gets yung nabasa ko lang yung nakaraan eh. Hindi ko problema na yun. Bahala na kayo dyan. Hindi naman din nalalo yung yung ang oras ng sunrise sunset niya, parang Pilipinas pa rin eh. Diba? Parang. Hindi naman nalalo yung normal lang. Speaking of Pilipinas, yun sa Baguio. Saan ba tumama yan? Cebu, di ba? Yung last week yun. Yung magkasunod kasi yan na Bagyo, yung previous nun, si Tino. Tino. Ano naman yun sa Cebu. Parang rekta sa gitna ng Visayas yun eh. So, Southern Leyte, Cebu, Bohol yan. Tama yan. E di, yung mga bay, yung mga yasib, nawala ng saging na nawala ng saging na. Grabe ka sa mga Bisaya. Joke lang. Ba't ba pinag-aaway yung mga Tagalog-Bisaya? Para sa tayo Pinoy.
Ay, cut mo yun. May nakita kasi yung meme na Hindi, tumbala ng wala. puno ng saging. Uy, pero Anyway, gago, Wala, pero kawawa yung kawawa, mga oo. taga Cebu. Kawawa. Kasi nga, di ba, Ano ano ba yun? yan? Inconsiderate no? Oo Ano? nga. Hoy, Ano tawag hindi, doon? biro Tsaka, lang, biro lang. Insensitive. Hindi, tone dark deaf. humor lang yan, Kaya, dark humor. tone Oo. deaf. Hmm. Oh. Pero, Ano nangyari? Hindi, Ano biro lang, nangyari biro sa lang. kanila? Baka pa Yung rin, mga may ibang oo, yung parts mga na ano pa rin. subdivision, no? Na Mm. low-lying area. Dati, hindi naman daw sila binabaha. Ngayon, grabe yung baha. Tapos, ang bilis ng taas ng tubig. Tapos, grabe yung mga nakikita kong video sa TikTok. Talagang TikTok yung source natin, no? Ano, Siyempre. yung sa bubong na sila nagstay. Grabe, sobrang traumatic nun. Mm. Nakakaawa. Tas, yung iba daw, di ba? Sobrang putik. Oo, Ngayon maputik daw sila talaga. naka-experience ng gano'n. Ganun Oo. ba? Oo. Bakit ba may putik? Ano ba nangyayari? Sino ba sinisisi Ano? nila? Sino sinisisi? Saan ba galing Ano? yun? Galing syempre sa bundok. Sisisi nila yung bundok, yung mga Oh. laging ganyan. Pinuputol yung puno para sa Tapos, quote-unquote development. And may isang specific development, itong ang Monterasas. Yan, sinisisi nila. Monter Yan. Asas, no? Yan, Slater oo. Young. Oo. Na nasa, Shout out ba? PBB. ano ba siya ngayon? PBB Nag-abroad ano siya. yan, pangalan. Hmm. Silang dalawa Malis ni siya ng Chris. bansa. Mga out of Fan pa naman touch. ako ng Sky Farm. Ah, Ako talaga? never. Natuwa ako sa bahay nila eh. Ganda ng bahay nila eh. So, Architect ano? siya eh. Ano eh. Ang tawag doon? Engineered. Oo. Alam mo, Oo. di Kasi ba nga may diba civil era engineer yan? siya. May era yan, di ba, na sikat sila na parang lahat, Mm. tinitingala sila na ideal couple, ganyan, na parang ganito si Slater, gentle, yung mga ganun, alam mo yun, nire-romanticize yung relationship nila, parang sila yung ideal family, perfect family, ganyan. Nanood lang ako ng mga few vids nila back then, pero never ako naging fan. Ewan ko, para Same. kasing hindi ko, may ganun kasi ako sa tao, pag nabavibe ko o na-aura ko siya na, ay, parang hindi ko to magiging close or parang hindi ko to magugustuhan tong taong to. Kahit wala naman siyang ginagawa sa akin. So, wala. Hindi ako naging fan. Sorry. At saka parang ang ano nila, out of touch, sa sobrang yaman, parang, hello? Oh, kaya nga tama yung ginawa, Kinalbo yung Sobrang bundok. sheltered, sobrang, oo. Pero ang point Vlog dun, yan eh. di ba engineer naman siya? So, for sure, bago nila plinan yan, Na-consider nila. in-implement, oo, na-consider na nila yan. May, wait lang. Di ko saan ko nabasa yun, meme ba yun or ano. Parang, ewan ko kung may basehan ba tong accusation niya na, yun nga, parang out of touch daw talaga. Kasi gagawa ka ng subdivision na gano'n sa bundok. Then, ma-market mo as, parang green, Luxury. eco-friendly. Luxury siya, tas green and eco-friendly siya. Ganyan. Kasi, quote-unquote, wala daw madadamage na sa nature, ganyan. Obvious naman na kakalboy mo yung bundok para doon. Parang half na yung tinapyas eh. Pero Tinalo. background lang Kasi, di ba, nanonood nga ako ng mga videos niya ni Slater, lalo kapag yung related sa engineering. Kasi, ano yun Siya civil? civil siya eh. May mga video yan na tungkol talaga sa engineering talaga. Ganyan nga, Yung sa bahay nila. Okay yung paano niya, okay yung kung knowledge paano doon. niya Maganda ginawa, naman. kinonstruct yung bahay nila from the tiles, tapos yung mga fences nila nagawa sa talagang bakal na corrugated, tawag doon? Corroded na, mga ganun. May mga ganun siyang YouTube videos eh. Tapos nung tinatayo nila yung Monterasas, di ba? Monterasas. Ginawa niya ng content yan, tapos parang bago pa nagsimula yan, sinabi niya dun na pinag-aralan talaga nila with the local government units. Tapos ng mga engineers na talagang safe daw sa environment and wala daw magiging harmful effects if ever. Sabi nila, pinag-aralan daw nila. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Tapos, di ko rin alam kung naglalabas siya ng statement ngayon tungkol nga sa nangyari. Kung Parang anong wala. explanation niya behind. Nakadiyak yung comments Wala. niya. Oo. So, alam niya Pero may nagpo-post pa rin ba ng video? Ay, hindi ko alam. Hindi na Hindi ako updated.
Di ako nakasubscribe eh. Di man ako nakafollow din. Never. I don't idolize that kind of family or Mm. person. No. Sorry, sige, block pa na sila. Report. Must report. Charot. Hindi, kasi natutuwa. May negosyo yan this later yung Light Block PH. Ano naman yun? Yun Yung yung construction. niya, hindi. Construction, pero ang main product niya is hollow blocks na matibay talaga. Hindi siya yung normal, typical na hollow blocks na hindi ko alam, nakalimutan ko saan gawa yung niya. Basta yung China. Light Block PH. Hindi, ibig sabihin hindi. Kung ano yung paano kinonstruct. Kung Iba-iba yung composition kasi, di ba? plastics yan. Yung yung parang hollow nung pinaka hollow block mismo. Yun. Tapos ngayon, wala na akong balita dyan. No, until nga lang din ito. Hindi natin alam, magiging accountable kaya sila? Or papanagutin kaya sila? Feel ko hindi. Tingin niya. Ang mga nangyayari dyan. Ilang months na? Siyempre, September, October. 2 months na, wala pa nga nang nangyayari. Pero, Wala pa meron naman, pala, no? may yung latest news, di ba? Si Zaldico. Nag-video. Wala na talagang uni team. Ganda lang. Nag-calorie deficit no? Sobrang payat no? Kakapanood ko lang last night yung video niya. Kasi sabi ng kapatid ko, nagsisisihan na sila, nagganda labo-labo na. Sabi ko, ano yun? Ano sasabi mo dyan? Isa niya pala, naglabas pala ng Saldi ko. Statement video tungkol nga dun sa mga nalalaman niya sa flood control probes. Parad niyo ba? Hindi pa. Ako, I choose not to. Kasi, ngayon, selective na ako ng mga kinoconsume ko na video, ako na media, ganyan. So, parang, feeling ko kasi pag pinanood ko, mas lalo na ako mapafrustrate. Hindi ba pinapanood yung mga sinesend ko sa'yo sa TikTok? Pinapanood, kakanood ko nga lang. Lagi mo sinesend na, sana yung friend ko magka-baby na. Sana all may TikTok. Pinapanood ko, nag-react nga ako Visit ka. Send nyo rin sa IG tsaka Facebook. Alam nyo walang TikTok na Ewan ko tao. sa'yo, mag-download ka ng TikTok. Nag-send ako sa'yo ng link. Download mo yun. Kaya nga, di ko pa nga, may TikTok naman, pero wala akong account. Yung account na nakalogin yun alam mo, sa atin. feeling ko kay Colin, gusto niya talaga mag-TikTok Ewan ko lang kung maigo lang yun Parang, ako, wala akong TikTok ito medal. Akala mo naman, ikakabawas ba ng manhood mo kung magka-TikTok ka? Hindi naman Hindi naman, may TikTok app ako, pero nakalogin yung account natin. Kahit di ka mag-upload, wala. Hindi ganun din. Ay, may TikTok nga ako, pero yung account natin. Nagko-consume ko din. Yung mga re-upload na sa YT. Nagko-consume ko din ng TikTok, contents. Ba't di ka na lang bigo ng sarili mo account? Ayoko lang. Ayoko lang may TikTok. Gusto mo lang Gusto lang kakaiba unique Bigyan mo na award yan. Hindi sa kasi yung tawag dito. Katulad nung sa eto, kadalabo-labo na naman tayo. Yung singit ko lang yung sige go. Interested ako ngayon sa sa Atlas. Ay, Atlas 3i. 3i Atlas. Atlas pala. 3i Atlas. 3i Atlas. Ano yan? Go, educate me. Ang dami ko napapanood na video sa TikTok. Hindi ko masend sa kanya dahil nga wala siyang TikTok. Hinahanap Mabibigyo ka sa naman IG, yun. Puta. Send mo. Mabibigyo ka naman yun. May app naman ako Yung comment daw. Comment daw, no? Pero walang comment tail. Daw. Oo. Tapos, natama ba dito? Hindi naman. Yung trajectory niya, hindi. Tapos, hindi siya normal comet. Interstellar siya. So, meaning, galing siya sa hindi sa universe. Parang hindi sa natin, di ba? Sa Galaxy. Hindi sa Milky Way. Solar system. Saka yung sabi yung parang pattern or parang binubugan yung buntot, hindi yung usual na binubugan ng comet. Kasi tas sabi daw dapat parang malayo pa siya sa sun or sa any heat source, pero may buntot na siya. Dapat kung normal na comet yun, dapat magkakabuntot siya pag malapit na sa sun.
Kasi parang natutunaw yung yelo eh. Pero dito sa Tri Atlas, malayo pa lang may buntot na. So, parang mayroon siyang propulsion daw. Kaya malaking daw yung comet daw siya eh. Kasi unusual siyang comet. Ano siya? Tapos, Comet ba siya? wala Or siyang, lumulutang walang, lang na bato? sobrang limited ng statement ng NASA, no, about doon. Paano pa? Ay, nako. Limit pang Pa-mysterious, nasa. pa-creepy ass shit. Oo. Nakikinig Oo, nga ako actually, kasi si Hindi. Joe Rogan, yung sa podcast si Ah, Joe Rogan. Latest na gines niya si Elon Musk. ah. Tapos, ayun, hiningan niya ng insight si Elon Musk about Triay Atlas. Kamusta naman? Ayun, parang nagsasagawa din yata ng investigations tsaka ng ano yung Yung, ah, das- SpaceX. kung napapansin nyo, parang walang official or parang quote-unquote reputable na source na naglalabas ng statement tungkol sa Tiray Atlas. Parang lahat kasi nung yun nga, TikTok nga lang napapanood mo, di ba? Ako sa YouTube nag-search ako. Karamihan nga yun nga, si Joe Rogan. Hindi ko naman sa parang in-invalidate sila. Pero parang lahat ng mga sources natin, mga independent, mga third parties, ganyan. Pero marami. Pero walang isang parang unifying, which is NASA nga sana. Walang isang unifying organization na nagsasabi, ganito yung statement namin, ganito yung tingin namin dyan sa Dry Atlas, di ba? So, kaya ang daming rumors. Mga Meron isa yung conspiracy theory. Hindi naman, pero meron isa yung quantum physicist ng Harvard. 'Di ba? Siya yung parang pinakatutok doon. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Tapos suspecha niya talaga hindi siya comet. Bali sa pagkakaintindi ko marami nagsasabi parang ano daw, spaceship. Yan na naman tayo, mga alien. Alien daw eh. Yan, interesting siya eh. Ikaw ba? Manonood pa ako. Pwede Naniniwala natin ba kayo? Naniniwala? Sige, go Earl. Go Earl. Ikaw muna. Hindi, Alien o comet o sabihin ko ano? lang Na? Pwede pag nagkaroon pa ng iba pang balita doon, Information. pwede natin siya pag-usapan. Mas malalim. Yun nga yung tanong ko, naniniwala ba kayo sa alien? Or may life force pa bukod sa atin? Victor Wembanyama. Ano yan? Hindi ko get. Hindi, wala. Si Koke lang ako. NBA player ng Spurs. Alien kasi siya. Kasi 7'3". 7 foot Wow. 3. Tapos he moves like a Jagger. 6-footer. Sobrang Moves like Hindi, para siyang point guard kung gumalaw. Sobrang finesse ng niya. Kaya niyang tumira ng malayo. Mabilis gumalaw, pero malaking tao. Di ba nga dapat mabagal? Kaya nga alien tawag sa kanya. Siya yung the alien. Malaki din kaya yung ano niya. Kamay. Yung kamay kasi. Paano din talaga yan, syempre, haba niyan. Baboy na ito, no? Yung kamay kasi, te. Hindi kayo naniniwala sa alien? Ako naniniwala ako. Ako naniniwala, oo. Parang imposibleng tayo lang yung life force dito. Tingin ko meron. Baka mas advanced pa sila or tayo yung advanced, tas sila yung Ikaw, Kale, naniniwala ka din? Oo. Tingin ko kapag sinakop tayo nagkaroon ng alien invasion, feeling ko hindi naman tayo basta-basta matatalo niyan. Bakit naman? Hindi naman yun. Tingin nyo ba may mga dalang baril? Tapos pagbaba nila, babaril lang tayo. Hindi, parang mga Transformers. Hindi ganun yung na-visualize ko. Feeling ko parang lang sila, talagang extraterrestrial, kakaiba yung tsura. Wala silang special powers or something. Gusto niyo ba ng deep dive science shit dito? Wala lang. May naisip ko dyan go. Ibato mo yan. Sige. Kahit pahapyaw lang, go. Sige. Then, ang naisip ko, pwedeng kasi, di ba tayo carbon-based life forms tayo. Carbon yung sa molecules natin. Kasi may possibility rin na silicon-based sila or ibang element na kahilera nung carbon, di ba? Yun yung interesting. Yun yung gusto kong malaman at interested ako sa kanila. Although, mahirap masabi kung kasing talino rin ba natin sila or hindi. Pero yung talagang biology nila, yun yung gusto kong malaman eh. So, the possibilities na iba yung ibang elements sila naka-base, di ba?
Yung octopus nga daw, di ba? Parang alien, sabi nila. Oo. Parang hindi siya galing dito. Or, basta may yung mga nasa napanood deep lang sea akong na, short clip sa TikTok. Thank you, TikTok, for the information. Yung ginagawa nilang itsura ng alien sa mga movies, Gray. may basis ba yun? Wala. I mean, Wala, Pure yung gray imagination. alien, no? Wala. Parang isip lang natin Oo, na, yung malaki very, ulo. kasi, Oo, malaki ulo. Yung iba, di kulay ba, green mukhang lang Ganyan, mata. ganyan. octopus. Ganyan, no? Anong ganyan? Saan, Eh. saan? Hindi, Ito, ano? ito. Ano sabi mo? Ano? Sino ba? Ikaw? Ako ba? Ayun Ay, nga, yung mga alien is parang dala na din siguro ng mga creative juices ng mga tao. Kaya siguro, ganun yun na-imagine nila. Malaki ulo, color gray, maliit yung mata, tas maliit yung katawan. Iba din, di ba, may shape ng octopus or kalbo. yung, Basta, kakaiba. yung isa pang puna ko dyan, realistically, baka hindi ganun yung itsura ng alien. Baka, kasi pansin mo lahat ng drawings nga, kaya kaitsura ng tao, di ba? Yun nga, humanoid na alien. Anong possibilities na humanoid din yung itsura ng magiging alien, di ba? Kung meron man. Di ba? Ganun. Merong movie na Ganun. na alien siya pero as in mukhang tao. Tapos, nagsusuot lang siya ng salamin tapos nakikita niya na parang skull. Oo, yung Men in movie na Black. yun. Men in Black yata yan. Ano ba yun? Hindi. Di ba? Parang Wait lang. nasa 90s or 80s pa na movie ata yun. E.T. Basta, E.T. ano ba yun? Basta nakita ko lang sa TikTok. Ano ba, di ba? Ang babaeng ito, yung mga ganong yung kinukwento Baka yung plot E.T. ng nga. movie. Napanood ko sa, hindi, napanood ko sa recaps yun eh. YouTube Oo, recaps. yung Kaya di ko alam lalaki title eh. siya. Lalaki siya. Tapos, nagsuot siya ng salamin. Tapos nakita niya syempre mga tao. Pero meron dun mga iba na hindi mukhang tao. Skull yung nila, face. Tapos, Si sa J.J. mga Ben. sa mga sa mga newspaper, nakasulat dun para basta may message. Basta parang dun na ini-invade na pala yung Earth, ganun. Eh, di ba? Ang ganda rin ng ganung possibility, no? Malay mo, alien is among us na pala. Malay nyo, isa dito sa atin, alien. Yung Wait, nag-aayos isa ng pa. buhok, Ayan, ayan. Stalin. Isa pa. Di ba sabi yung Three-Eye Atlas, interstellar object siya? Oo. Tapos, yung mismong meteorite ba o asteroid na tumama na nag-cause ng pagkawala ng mga dinosaurs? Interstellar din yun, di ba? Kaya, Tama ba? di ko maalala. Hindi ko maalala kung galing sa atin, sa asteroid belt natin. Hindi ko maalala. Di ko maalala. Pero malaki siyang asteroid. Hindi. Oo. Hindi, tinanong ko kasi si ChatGPT. Nung pagkakita ko kasi nung 3i Atlas na ganyan, na issue na yan. Tinanong ko si ChatGPT kung ilan % yung possibility na magkakos siya ng mass destruction. If ever. Pero hindi ko pa alam na comet siya nun Nakita ko lang yung mga pictures. Tapos sabi ni ChatGPT, mababa daw. Kasi although interstellar object siya kagaya ng asteroid na nakasira sa tawag dito? Dun sa existence ng mga dinosaurs. Hindi daw siya ganun ka destructive kasi nga sabi nga comet daw. Tapos yun. Tsaka ako nag-search na comet pala siya. Comet daw yung first sa kanya. Sa Wala lang. ngayon. Umaasa lang ako na siya na yung magiging yung makakasira ng mundo. Yung pupuksa sa atin. Para may revamp lang, ganun. Restart. Restart. Tayo ganun. Malinis, no? Clean slate. Bagong sibilisasyon. Pero yung mga alien na yan, tingin yung mga, parang yung itsura nila, parang ang tatanda na no? Sa mga movies. Galing pa sila billions of light years away. Open for parang interpretation mga 100, kasi itsura 100 years old. Parang 100 plus years old na, parang si Juan Ponce Enrile. Enrile. Wow! Sabi na na namatay. Oo. Di pa ako tapos sa Bagyo Speaking of AE na pala ngayon. Welcome, ang paborito nating month. Condolence po.
Pero With the grabe ha. lens. Ilan? Hindi nyo 101? na-gets yung sinasabi ko. 101. Ay, ano ba? Ano sabi mo? Ano ba yan? Hindi kasi may video sa Channel 7. Nung, Oh. di ba, Yung kay Kuya Kim? okay kay Kuya Kim. Tapos after nilang Ah, sabihin na namatay na si Emma namatay na. oo. Bigla na Oo. lang in-intro na, and Si, please welcome ang paborito nating Mars. Camille. si Camille. Oo, ang Okay. bilis Turn of nung events, gago. translation. Oo. Di man lang nag-commercial Sudden break. turn, no? Parang, grabe yung emotions. Biglang, no? High end lang. Jump. Wala, yun lang. Alam ko, din yung kids, eh. Oo, nakita ko Ako nga gets ko, yun. pwede ko alam yung Nakakatawa. ano na yun. Hindi ko alam Ayan, yung si, video na yun. Enrile. Balik tayo kay, Manong Johnny. Gusto ko happy ka. Patay AE na, na ngayon eh. Oh, November Grabe, no? 15, 2025 AE after Enrile. After Anong Enrile ini? na. Oh, AE. After After Enrile. Enrile. Ah, grabe, 101. Wait. Grabe, 101. Siguro sinadya niyang umabot para makakuha siya ng centennial, ano ba yun, gift? Or di ba makakuha siya Yung 1 100K, million ba? 100K lang ba? Sandang libo lang naman. Hindi nyo na kailangan yun. Diba, kasama yan sa, pork barrel scam. Oo. Oo. Mayaman na. Grabe. Tsaka crony ni ano yun eh. Marcos nun. Tsaka, Oo, grabe, tapos- yung mga memes, no, na since dinosaur era, nandun na siya. Tapos ngayon, wala na. Parang, di ba naabutan niya lahat ng president? From Totoo ba? Emilio. Hindi, grabe naman. Grabe naman yung kay Amy. Ano ba naabutan yung Bakit? president? Hindi ba? 1924 siya, hindi. 1924 Baka si Enrile. Quezon. Kasi Favorite Quezon, ni Earl. naabutan yan. Ayan. 1924 si Quezon? Ay, si Hindi, si Enrile, Enrile? oo. Oo. February 14, Wow. 1924. Kasi di ba, buhay pa si Aguinaldo nung namatay si Magsaysay. Ay, nung president si Magsaysay. Oo. Mahaba ng buhay ni Aguinaldo eh. Yung isang Enrile din yun. Oo. Haba ng buhay nun. 99 yata, 90 plus something. 95, Hindi mo sila 1969 nag-abot? namatay si ano. Nag-abot sila. 69 namatay si Nag-abot Aguinaldo. nga. Nag-abot yan. Nag-abot naabutan niya lahat ng, presidente. Okay, gets. Kala ko yung ibig mong sabihin, naabutan yung term ng presidente. Hindi. Naabutan niya lahat. Wow. Lupit. Ayun, All patay. 17 presidents. Ano ba kinamatay niya? Pneumonia daw eh. Di ba? Nasugod siya sa ICU a day before siya namatay. Tas sabi, critical daw yung condition niya. And yung Kasi sabi to ni Jinggoy Silang oras sabi ni lang, Jinggoy, no? Dineclare na. oo, daw, mataas ang chance na, mababa ang chance na Parang, mabuhay siya. accepted na natin yun. Hindi na ako nagulat. Kasi old age na din. Tsaka, Isang ubo na lang no? Oo. Yung literal na isang ubo na lang siya. Sulit na. I think he lived his life naman na. Enough na. Korap nga lang. Korap Natupad lang na siya. yung wish ni natupad na yung wish ni Cara David. Nakakaisa na siya. Pero bakit One yun? down. Dapat yung 1-0. Yun nga dapat nga. one down. Lahat nga magbabanish. Malay mo. Oo. Pati yung nagbi-British accent sana. Oo nga yun din. Dapat Ano bang mapanagot muna bago mamatay. Notable niya ni Enrile? Delimundo. Yun lang no? Ay, yung yung laging. Oo, sila may-ari nun. Talaga? Family nila may-ari niyan. Wait lang, bago dyan, yung Yung mga waiting shed. Alam ko siya niyan project niya yun, mga waiting shed. Wala mang kwenta. Diba walang kwenta? Ang panghipa. Ano pala May yun? graffiti na ang panghipa. Oo. Tapos may kwenta pa yung Delimundo niya eh. Ano ba yung Delimondo? Diba corn beef yun? Corn beef. Na brand. Na sobrang, business minimal design ng packaging. Oo. Masarap siya, Minimalist. pero mahal eh. Tsaka mamantiga. Yun nga, Dulong Tangke, Enrile ang may-ari niyan. Yung buong lote? Yung buong area na yun? Alam ko, oo eh. Talaga? Oo, Enrile yan. Tapos, ang kwento nga niyan,
Siyempre may mga squatter, may mga Bisaya na halo-halo mga Bisaya. So, yung mga squatter, inangkin na. Isa kami doon. Well, sorry, hindi ko alam pa nung time na yun na parang illegal or informal settlers kami. Kasi parang basta may binibentang rights, gano'n. Hindi siya title basta rights. Tapos, so yung iba, nagbuo ng sarili nilang asosasyon. Nalala ko, bagong lipat kami, nagbabayad kami ng $1,000,000 monthly, wala namang kwenta, napupunta lang sa sarili nilang bulsa. Tapos yun, hanggang sa nawala yun, tapos yung president nung asosasyon na yun, nagkasakit niya, siguro nakarma, buti nga sa kanya. Tapos hanggang sa yan, yung nagkasunog, hindi ko alam kung yan yung first na nagkasunog sa Dulong Takay. Marami na rin kasing instances ng mga sunog dyan. Pero yung pinakamalala, yung 2022 nga. Tapos, yan, nakialam na yung mga gatsalyan na syempre, yung Enrile nga na may-ari ng lupa, gusto na nga kasing paalisin yung mga nakatira dyan. Gusto na nilang bawiin yung lupa nila, ganyan. Nakikiusap naman tong mga nagtayo ng asosasyon na to na, ay, matagal na kami dito, napangalagaan na namin to, andito na yung mga anak namin, ganyan, bilhin na lang namin. So, nakisali si Gatchalian, ang sabi, sige, ako na yung intermediary, gawin nating tenement, ganyan. Yung inaano nila? Yung Disiplina Village. Ayun, disiplina. Ayan, high-rise condominium or disciplina village. Ang dami namang umalma. Kasi nga, dito nga kasi, pag malaki bahay mo, syempre, ikaw ba gusto mo, malaki yung bahay mo, tapos ngayon, magiging equal na lang kayo magkakapit bahay? Syempre, hindi, di ba? So, yan yung katwiran ng mga tao dyan. And mahal daw, ayaw nila magbayad ng Pero maganda nga sana yun eh. Actually, pabor kami sa plano ni Gatchalian na sila na yung mamahalan yan. Para, in a sense, yung mga tao sa government na nagbabayad. And kasi mas may tiwala na yung Enrile sa government kaysa sa mga yung officers nga ng mga yung HOA dyan. Wala na yung trust. So, wala. Sobrang fucked up talaga. Grabe, no? I mean, squatters area nagka-HOA. Oo. Tsaka, ang nun, no, parang naisip ko rin sa side ng Enrile, lupa nila yan eh, tapos bigla na lang may tumera. Tapos hanggang sa naging ganyan na, di ba parang. Pero for sure siguro nakinabang din naman sila, parang, ewan ko lang kung in what way or form or shape. Pero parang kung ako yun, lupa ko. Ha? Drug den. Isang malaking drug den. Yes, yun nga pala. Baka yun pala yun. Talamak talaga. Elementary ako. Pipiti, kala ko puti, kala ko asin, or ano ba yung puti na yun. As in, sa harap pa ng bahay namin. Oo. Kitang-kita mo talaga. Nag-Duterte. Yan, nawala naman sila. Pero ngayon, bumabalik ulit. Kasi mawawala na si Duterte. Joke lang. Joke lang. Ayun. Condolence po. Nag-appeal Sino? Hindi pa patay. Si Enrile. Si Enrile ba? Sorry. For ending lang. For ending. Okay. Sige. Condolence. Kaya ba nag-block tayo? Uy, blue to. Blue to. Blue ba yan? Black yan. Black yan. Okay. Black yan. Uy, kakakita ko lang ng kanina, ng article na tag dito. Nag-submit ulit yung company Duterte ng appeal sa ICC. Sa Hague. Sa Hague para temporarily daw na makalaya. Ewan ko anong reason nila ngayon. Siguro sa health concerning old age. Pero nga ng buhay ni Duterte dun sa for sure naman, hindi rin igagrant yan. Sure na hindi igagrant yan. Tsaka may warrant pa kay Bato. Diba? Nabalitaan nyo yun. Pero naglabas din ng ICC Wala naglabas ng statement yung spokesperson ng ICC na wala daw silang nilalabas na balitang ganun. Kaya ang gulo Pero sabi ng DOJ, di ba? Ng Ombudsman, ng Office of the Ombudsman, meron na daw. Sabi ng ICC, wala. Ang gulo na talaga dito sa Pinas. Gusto ko na mag-abroad. Kaya gusto ni Earl masakop tayo ng alien. Dali mo nga kami dyan, Earl. Diba yung pinapropose ko ako mag same-sex marriage kayo ni Colin. Tapos ako yung kamag-anak nyo, dali nyo ako dyan. Ganun petition. Pwede naman. Pwede, ampunin ka na lang namin. Oo, ampunin nyo ako. Allowed ba dyan si AU, same-sex?
Pwede. Marriage. Kung ganun Pwede. lang kadali, no? Oh, Oo pwede nga eh. nga pala. Sige na, gawin nyo na. Tulong nyo na sa Pwede, akin. sikalin yung Ako. Ako pares tayo Ayaw Ito eh, kasi ayaw mas eh. soft. Parang soft side Ayaw ka eh. kasi kanan. Ayaw Oh, eh. tara na, try Isang nyo na. oo lang, isang oo lang. Mabilis na kami Ano? mag-process niyan. Tapos ampunin nyo Kat- ako. Tapos pagdating ka, divorce Mapaisip agad. siya. Mapaisip siya. Easy way out din Seryoso. yun Ang ina, na sobrang fucked up ng Pilipinas, mapapaisip ka sa Oh, ganun diba? eh, no? Mapapaisip Totoo. kayo. Hindi kasi seryoso. Pwede naman eh. Pwede naman. Tapos mag-divorce kayo after 1 year. Oh. Ayun nga, yun Pero yung hintayin sabi nyo ko. munang mag-citizenship tayo dyan, ka. Ayaw niya eh, Kaya ayaw ampunin ka niya muna eh. namin. Pero naiisip niya yung, tangina, ganito na lang yung Pinas lagi. Payag na ba ako sa Diba? ganitong offer? Oo. Kaso ang problema, ayoko kasi sa Australia eh. Yun yung Bakit? problema. Baliktad yung panahon eh. Gagamba. Ayun, Ay, sa oo. paggagamba. Arte mo, puti mo ah. Okay lang yan. Baliktad kasi panahon dyan. Pero yung Paskong init-init. Payag ganun. May aircon Kulay mo naman. nga, parang pares na kayo ng kulay ni Philippine Looper eh. Philippine Looper. Ay, yun. Galing na segue mo. Hoy, alam mo, kung hindi ko alam yung term na Philippine Looper, akalain ko pulubi siya or taong lansangan. Sorry, pero Ano pangalan nun? Ano pangalan niya? Ferdinand de la Merced. Merced. La Merced yan. Ang creepy. Arte, Alam no? mo, meron pa akong napanood ng mga video niya na may nagpapapicture na babae, tapos inaakbayan niya, tapos tititigan niya, like, Kamukha nga niya yung sa, Plants vs. Plants vs. Zombies. May mga kalala akong ganun itsura eh. Na hindi ko na babanggitin. Pero, Magitim na. di madami nga eh. Ano yung alang isa-isahin ko. Pero, most of the time, isang common denominator nila, bukod sa itsura, manyak. Most of the time, hindi ko manyak na sa bus eh, no? Oo, Talaga parang siya manyak sa bus. nakakatakot. Parang Eh, nakakaano siyang lapitan. Hindi naman sa pagiging judger ng physical pero hindi talaga. Ayoko. Tsaka, typical na naglalabas ng jeep. Diba? Ano ba, may background pala ka yung ba nandun yan, sa video, Callen, no? sa pagiging Totoo lang. Philippine Looper? Sa totoo lang, wala eh. Wala. Pero, yun, legit talagang may gumagawa nun. Like, Oo. nag-Philippine Loop din. Parang alam ko may group din. Then, nagpapacertify na, okay, ito si ganito, na ikot niya yung Pilipinas. Yun lang alam ko. Pero about sa kanya, wala. Ano daw? Hindi naglabas ng statement. Wait lang, gusto ko lang ilabas to. Inabasa kasi ako. Sabi, paano daw pag may kumidnap sa kanya? Tapos ibalik siya ulit sa pinaka-start. Yak. Yung humor talaga Ay, ng oo. Pinoy sa Ibalik siya sa Gago Batanes, eh. no? Oo. Or sa Kilometer Zero. Ano? Ano yung sabihin mo? Nag-release Sorry. yung Philippine Loop, basta organization or na hindi naman pala siya registered sa kanila. So, parang, alam mo yun, wala namang, sa kanya, baka may kwenta yung ginagawa niya. Pero, hindi ko kasi rin mag-gets yung sinasabi niya na, pag nadaanan ko yung lugar niyo, masasama kayo sa history books. Tapos, siya lang daw yung kauna-una Pinoy na nakagawa ng gano'n. Dami na daw niyang record. Oo. Sabi sa comment, anong record? Record sa barangay. Tapos, sabi pa, bawal daw siya hawakan, di ba? Hindi naliligo. Pa-VIP. Loko-loko. Yun kasi. Tapos, may mga napapanood akong clips. Parang kada barangay na pinupuntahan niya, talagang may may pabanda, convoy siya. may mga Oo, may convoy. May Sa ano yun eh. may police. May pakain pa, no? may Mm-mm. tarpaulin. Sa yun, sa Mindanao yun eh. Nung inikot niya Mindanao. Then, kaya siya yun, sumikat lately kasi na-expect niya, saan ba to? Negros. Na-expect niya, ganun din yung pagbati sa kanya, like, uunahin siya, asikasuhin, ganyan. May bagyo. Nga siya unahin, di ba? Ayan, pasok tayo dyan, dun sa kung bakit siya nagka-issue. Ano ba nangyari? Kasi, parang pinanood ko kasi yung video niya. Parang sabi niya, parang
November 1 ba o 2 nandun na siya. So, syempre, holiday yun. Tas weekends pa. Wala talagang tao sa munisipyo niyan. So, parang nagpa-heads up na daw siya na darating siya. So, parang expected niya siguro by Monday. Sabi niya pang attend daw siya ng flag ceremony. Basta yun, by Monday, parang in-expect niya na magpapatap lang daw, kukuha lang siya ng certificate or something. Kaso nga, November 3 Monday, di ba bagyo nga rin. So, hindi talaga siya priority. So, pagdating daw na doon, sinungitan pa siya ng mga taga-munisipyo na, sino ka? Anong kailangan mo? So, siya na-hurt, ganyan. Siyempre, may katandaan na rin naman siya, di ba? So, baka, or kahit sino naman, kahit ako, sungitan ako ng tao sa munisipyo, maiirita talaga ako. Like, diba? Hindi yun yung way to start your day. Pero, gets ko rin kasi yung mga taga nasa munisipyo. Kasi nga may bagyo, nagpe-prepare sila and baka nga hindi pa nga sila nakaka-move on dun sa previous na dumating na calamities, diba? So, kasi alam ko na apektuhan din yung Negros eh. So, alam mo yun, hindi ikaw priority. Pero ang point niya, papel lang naman daw kasi yun. Tsaka parang nag-heads up naman daw siya. Ano lang naman daw ba yung isang oras ba o ilang minuto lang mag-print ng papel, ganyan. Pero nga, diba? Yung ano yung feeling entitled. Oo, entitled niya. Parang nasanay kasi siya sa Mindanao nga na in-accommodate talaga siya, ganun. Timing wrong timing din siya. At saka yung mindset din niya and yung nag-video-video pa siya instead na maging humble na lang siya or sabi niya tumutulong siya sa turismo. Paano? Paano siya nakakatulong? Diba? Nagfi-Facebook siya? Reels or parang feeling ko for the money na lang din yun. Parang hindi na yan passion niya or ano. Ano ba mga consider na Philippine Looper? Nalibot mo lang yung Pilipinas? Yun lang yun? By all means? May, Kailangan lakad lang. Actually, any means eh. Pwede nga, kaya nga Pwede hindi motor. hindi siya ganun ka-special. Kasi yun nga, pwedeng bike, pwedeng motor, pwedeng sasakyan, pwedeng Sakyan. yun nga, lakad, ganyan. Sa kanya hiking. Oh. Yun nga, madami na rin nakagawa niyan. Kaya, kumbaga, hindi siya special na, hindi lang siya nag-iisang Philippine Looper na naglalakad. Ganyan. Baka Madami na rin gusto nakabike. niyong kunin yung title na first Philippine Looper na hindi naligo. All throughout the journey. Pwede. Diba? Asim Special talaga. ka Kahit, nun. sorry, ang asim talaga. Hindi ko na judge ako, pero yung, ito, chinek ko yung FB page niya ngayon. Boomer na boomer eh. Yung paraan ng pag-post niya, typography niya, DP niya, yung color, Tas, boomer na. tas, alam mo, nung dineclare na siya ng Negros, persona non grata. Nag-post pa siya na, no worries, ganyan. Basta parang, siya pa yung, alam mo yun, mayabang na ewan. Parang, nakakaano lang. Parang, huy, ano ba? Hindi ka ba makaintindi na bagyo nga, hindi ikaw yung priority dito. Tsaka, wrong timing ka rin. Parang pwede ka naman maghintay. Tsaka, anong accommodation or special treatment ba yung gusto mo? Buti sana kung, sabi niya na, increase daw yung tourism, napatunayan niya sa Mindanao na safe, ganyan, sa Maguindanao, ganyan. Kasi naman, lalakad nga siya. Pero, bakit di na lang siya, like, kung bagyo yun, tumulong siya mag-repack, ganyan, or, alam mo yun, parang make yourself useful. Tapos nung naging Baka pa personal siya ng gata, nasalanta nag-apology video, tapos may daddy issue pala siya. So, kaya pala siya naglalakad, aside sa ego niya na yung personal goal nga niya, di ba, na malibot yung Pilipinas. Sinanap niya pala yung tatay daw niya. So, syempre, tayong mga Pinoy, babash natin siya. O, yan, pero takte na naman siya ng mga comments na, may daddy issue pala to, yung ganyan. Ay, naku. Hindi na lang siya sa kay MJS lumapit. Diba? Pinago niya lang yung sarili niya. Kay Jessica Soho, saglit lang yun. Sa dalawang episode lang yun, okay na. Feeling ko yan, hindi na yan coming from his heart or passion unlike before. Feeling ko dahil kumikita na siya ng pera sa Facebook, ganun, di ba? Parang content creator keme na rin siya, ganyan. So, for clout na lang. Oo, for clout. May video pa nga siya na nag-withdraw siya sa Palawan. Hinahanapan siya ng ID. Alam mo, pinakita niya Facebook page or Facebook account. Pwede na ba? Feeling sikat eh.
Ang Mm. daming time maglakad-lakad, walang time maglakad ng ID Kaya ang nga eh. puta. Tsaka ang ano talaga, siya lang, sorry. Siya lang yung Philippine Looper na ang asim, ang dugyot. Bakit gano'n? Kung kayo, Sorry yan. po. Kasi Nakatawa okay ako. din yung trip niya. Ano sabi? Kasi parang Maganda nga rin. yung mga ganyan trip, yun yung mga naiisip mo kapag ano ka na eh. Kasi Ah, ganung edad ka na, may no? sapat na ipon. Parang Kasi wala ka travel nang yun gustong eh. Oo, travel. wala ka nang gustong patunayan sa buhay. Gusto mo na lang mag may gusto ka na lang i-achieve na something na hindi na-achieve ng kahit na sino. Uncommon ba? Parang sarap din siya gawin. Kayo ba naisip niyo na Mm. gawin maging ganun, gumawa ng ganun? Oo, pero nakabike. Tsaka maliligo Ako ako. din. Oo. Ako din, Pero Eh, naka-car. Gusto ko car or motor. Ganun. Ayoko lakad. tsaka ano, props din sa mga Philippine Looper kasi 'di Mm. ba hindi naman tayo isang buong ano, island. Oo, archipelago tayo. So, may mga tawid Hindi naman dagat biro yun. yan. Yung Ano, may isa ako magagastos nakita ka diyan. nag-post. Magastos nga siya. Pero, Magastos wait lang. talaga. Sa kanya kasi ang ginagawa niya, di ba nga hini-heads upan na daw niya bago pa lang siya dumating, mini-message niya na yung tourism officer, basta kung sino man sa Hmm. munisipyo. Parang, ano mo yun, free accommodation. Tapos, alam ko, bukod ata sa certificate na hiningi niya, may binibigay din na konting tulong yung LGU. Kaya So, pala. nakakakuha rin yan siya ng konting pera dyan. Parang, ayun, yun na yung pang-sustain Solicit. niya. Oo. Oo. Ano sinasabi mo, Kalin? Kaso, wait lang. Kaso nga lang, hindi naman din siya porke ganun, entitled na siyang Oo. I mean, walang pupilit sa kanya mag-loop ng Pilipinas. Di ba? Nakakatawa yung, Yung certificate na sinasabi mo yun, para ata ma-certify siya oo, ng na governing dumaan body siya ng doon. na dumaan siya and, di ba? Yun. Nakakatawa yung sabi niya sa video niya, sinabihan daw siya, sino ba sa'yo may sabing gawin mo yan? Maglakad ka dito. Tapos yung Kaya nga. banat niya, sino rin ba may sabing bawal gawin to? Alam Mga mo yun, ganyang parang, bagay kasi. oo. Tapos magdedemand ka ng magdedemand ka ng kapalit. Siyempre, meron ka din services na may offer para may balik May din sa value May kanya. back, dapat. no? Anong Diba? balik May value niyan? kang binibigay. Oo. Hindi niya, Sabi, sabi niya nakakatulong sa tourism. sorry sir, oo. Paano? Sino may enganyong pumunta sa isang lugar na makikita yung mukha mo? Meron akong Di ba? nakitang comment sabi, kailan dadaan yan sa Tondo? Padaanin daw sa Tondo. Tignan daw kung makadaan. Hindi, may ano rin tayo, may May pagkaano rin gripo tayo. na yun. Ano Oo. tawag doon? Yung sa physical appearance. Bakit pag si Erwan Yusuf gumawa niyan? Oh, diba? Tapos nag-demand siya ng ganyan. Picture Hindi yan. man lang ako welcome ng ganyan. Hindi man lang ako welcome dito. Araw-araw dumadating ang bagyo. Taon-taon tayo binabagyo. Oh, di So, ba? may Pag factor nga yung maano, physical, nagbe-base kasi Oo naman. oh, Ikaw nga, di kaya ba? huwag mo kang O si maasim eh, no? Oh, diba? hindi, Sorry. mukha talaga siya maasim Totoo eh. naman kasi. Totoo Pero naman. dapat kasi may Proves. may value ka na Oo, ino-offer. totoo. O sabihin natin ganyan na itsura mo. Ano bang pwede niyang gawin para meron man lang siyang matulong? Siguro Magpakita mukha niya. or maging messenger siya. Kunyari, nanggaling siya ng Batanes, di ba? For example, Batanes, bababa siya ng Cagayan. Magdadala siya ng isang bagay mula sa Batanes office, LGU, na pwede nilang ibigay sa Cagayan, di ba? Tapos Tas i-display sa... bababa siya sa Cagayan. Ah, Oo, parang siya yung magiging messenger. Parang Ginawa mo na sa messenger. LBC. Or Parang LBC. ambassador. Siguro Oo. ganun. Pwede niya i-vlog yung maganda sa lugar na total yun. meron naman Ganun. siyang may traction naman siya sa social media. Bakit di na lang siya Wala ang binablog niya. Yung ito, winelcome siya, ganyan. Pinapasalamatan niya yung mga mayor. Yung naisip ko dyan na maganda yung gawin, i-vlog niya yung local cuisine.
Tsaka local culture niya. Mm, Oo. tsaka yung mga Naglalakad siya. tinutuluyan niya. Talagang Oo. magiging travel ano siya, travel Oo. vlog, gano'n, no? Ganda. Parang si Parang ano, ginagawa ni yung Chewy Show. oo, tsaka si Mm. yung pinapalo ko sa FB to si John Sherwin Felix. Binablog niya yung mga local cuisines at delicacies sa mga pinupuntahan niya lugar, ganyan. Yung culture, 'di ba? Talagang mai-immersed siya, hindi yung ano, ba-vlog mo yung Literal ginagawa, dumadaan lang siya eh. Tapos yun na, Oo. hotel, tapos yun na, limos. mm, Si Chewy Show dun, natutuwa ako dun sa vlogs niya kasi parang last year yata or this year lang yun. Nag-explore siya sa Mindanao cuisine. Parang pinuntahan niya yung mga area sa Mindanao na hindi yung akala ng mga tao na hindi ka pwede pumunta dun dahil nga may giyera, ganun. hindi Sobrang safe. Pero yun, pinakita niya sa vlogs niya na safe naman. Pagdating mo dun sa port nila or sa airport, may aalalay sa'yo ng mga army. Hindi para hulihin ka, pero parang pwede ka nilang i-assist throughout your stay dun. Tapos yun, inano niya yung mga pagkain nila, yung mga tao. Ganun dapat, para may kapalit. Mm. Hindi siya lang yung nakikinabang. Hindi yung gagawin niya, dadaan lang, picture sa munisipyo, mukha niya, Alam mo, diba? pag bumalik yan dito ng Manila, naku, hindi ako magpapapicture dyan, no. yung, mga, Daming kamukha niya dyan. Sa dulo. yung iba, talagang OA, magpapapicture, may tarpaulin. Hala, ano celebrity? Sino ka? Tapos may nakita pa ako, binibidyoan niya. Wala siyang emosyon eh, no? Oo. Hindi man lang yata nagti-thank you eh. Tapos, grabe yung comment, ano daw, anak siya, ay tatay siya ni Wamos, gano'n. Hindi, naman. Yung mga gago na yung mga Oo, nag-comment na grabe yan. yung mga Loko-loko. yung Pinoy humor din kasi talaga, parang, pero grabe. Saan kaya Sana siya ano, kumukuha ng panggastos niya pang budget. Doon nga, sa mga bigay-bigay Limos, na. sa yun na. bagay ko nga pala. Tapos, Iniisip ko yung, sa siya, syempre, by si travel siya eh, no? ano, Bakit? parang meron din naman mga mabubuting loob na pinapatuloy siya sa bahay nila, gano'n. Alam mo, may gano'n eh. May, Ano, hindi ko Mga papatuloyin ganyan. yan pag ganyan. Ako din, parang hindi, sorry sa Bala. pag-judge, pero parang hindi safe. Parang alam mong may kukunin siya sa bahay mo or pagtatangkaan ka. Sorry talaga. Hindi Sobrang talaga. sobrang judgmental eh, no? Okay, sorry. Pero kung si Erwan yan, kung si Erwan ang Philippine Looper Nako. nakakatok sa bahay Hindi niya. rin. Hindi ko type si eh. Erwan. Mga Sino ba Alden. type mo? Alden. Ganun siya sa pinto, no? Nagpapa-baby wave. Hindi po pasukin yung ano din. Pero, sa mga listeners po natin dyan na masama po ang mag-judge based on physical appearance. So, huwag niyo pong... Depende kung ka-judge. Hindi, wag masama yun. It's just me. Ako po talaga yung makasalanan. Don't worry, magsisimba po ako bukas. Butiin namin mo. Para mabawasan yung kasalanan ko. Si Colin, feeling ko, bagay sa'yo mag-ganyan, mag-Philippine loop. Oo, mag-bike. Ginagawa ko bike eh. Oo, pero bike, oo. Oo nga, pwede ka naman. Pinangarap ko rin yun nung, kasi naisip ko, para pwede siyang life goals. At least ma-check sa bucket list ko na, yung nakapag-loop ng Pilipinas. Nang nakabike. Kahit unahin yung North, Colin. Bandang North Luzon Loop. Ay, Luzon Loop. Kaya nga, yung sabi ko kanina, hindi rin biro yan, kaya kudos sa mga nagaganyan. Kahit anong form ng Philippine Loop. May napanood ako sa Facebook, cyclist siya eh. Ian Howe. Sige na. Kilala mo? Naman. Lapit ka, malayo ka. Ian yes. Ian Howe. Ayun, nag-North Loop siya from Luneta. North Loop, tapos dumaan siya ng Nueva Ecija to Cagayan. Ikot ng Ilocos Norte. Tapos Vigan, tapos balik ulit. Ba't laging sa kilometer zero? Kilometer zero sa Luneta. Sa Luneta. Kasi, hindi pwede mag-start sa bahay. Pwede naman, pero may yun eh. Mas may dating yung pag sa zero ka nag-start eh. Para sa kada bayan naman dadaanan mo. Okay, bakit ganito na siya ako kalayo kilometer sa zero?
doon naka-base lahat nung distance. Yung Doon Manila kasi capital, center. 'di ba? Center Oo. ng Pilipinas. Doon sa point na Kasi doon 'di ba, magsisimula yung bilang, yung may mga kilometers. ginawa silang kilometer post. Oo, Ah, yung yellow na bato. Oo. Doon 'yun. Marunong ka Lahat ba, 'yun yung marunong ka magbasa nun? Nakalimutan ko na, pero hindi. basta sabi nila, Nako, Diyos ko. basta yung kunwari, sa left ba or right, kung mula Luneta, ganito ka nakalayo, or yung dito naman sa lugar na to, ganito ka nakalayo from Luneta. Luneta. Basta ganun, basta Explain mo, laging Kalen, Luneta kung yung paano basahin yun. reference. Go. Para Explain mo, maalala ko. Kalen, kung paano Nako, basahin yung kilometer post. Hindi ka Basta ganun nakikinig sa yun. geography. Then, very useful yan pag ay kami na Pag nung naliligaw. panahong, tsaka nung panahong mahirap pa ako, wala pa akong pang data sa phone. So, wala Mas akong pang Google mayaman ka na Maps. ngayon? Hindi pa naman. Pautang Pero nga. basehan yun na kasi di ba yung kilometer zero, ay yung post, yan, yellow yan. Yung nakalagay sa gitna na number, yun yung kung ilang kilometers ka na mula sa Maynila, sa kilometer zero. Sa Luneta. Okay? Sa Luneta. Tapos may letter doon sa baba nun. Yung letter na yun yung sunod na bayan. Tapos may Okay. number na din nakalagay doon sa baba kung ilang km na lang doon sa sentro Doon sa ng bayan. next. Ayun. Ganun siya. Ayun. It's all coming back to me now, Na, baby. Ayan. pwede ka na maligaw, Ayan. ah. Di, si Zorro ako yung walang sense of direction. Meron niya, si Ian Howe, napanood ko yung nag-North Loop siya. Pero hindi niya pa nalibot yung buong Pilipinas. Hindi pa. Hindi pa. Ano pa lang, nalibot niya North Luzon, tapos Bicol. Alam ko, hindi pa siya nakakapag, hindi ko tanda kung nakapag Mindanao na alam ko hindi. Pero hindi pa siya nakapaglibot talaga ng Philippine Loop. Saya nun, Pero no? may mga may cyclist na ba na nakapaglibot ng buong Pilipinas? Wala pa. Oo naman, meron na. Hindi ko lang kilala. Oo. Hindi rin siguro nila binablog yung iba. Pero pa-post nila, pero yun lang. Dito meron din nagbo-vlog niyan eh. Ano siya eh, Japanese yata siya. Nililibot niya Australia, walking lang din. Wow. Okay. Tibay. Yan, dali Dito lang kasi, yan. Diretso lang. Dito kasi Lupa lang lahat walang tawid dagat. Lupa lang lahat. Wala. Ikot ka lang talaga. Daan ka Kaya lang, talaga. kasi di ba yung pinaka main highway dito na nagko-connect sa buong Australia, yung A1. A1 Paikot ba highway. yun? Paikot yun. So, from Queensland to Northern Territory, papunta ng Western, ganyan. Darwin, Western, Western, tapos papuntang South. Paikot lang siya. Doon lang dadaan. Kaso nga lang, abuti ka na kasi sobrang laki nun. Sobrang lawak eh. Ewan ko kung nasa na siya. Nakita ko lang eh. Anong pangalan? Mamaya send ko na lang sa Sige. Nakalimutan ko na siya eh. Sa mga listeners natin, baka alam nila. Comment nyo. May nagko-comment nga sa atin eh, sa Spotify eh. Heart. Hindi ko alam kung sino yun eh. Nag-heart? Nakita ko lang. Heart lang yung comment niya. Thank Hindi ko alam you. pangalan niya. Salamat po. A yung nakalagay eh. Shout out kay A. Baka kilala niyo siya. Ayun lang yung pangalan niya sa Spotify. Baka si Annalyn. A. Hindi ko sure. Si Annalyn yun, A. Shout out sa'yo. Shout out. Salamat sa... Message mo kami sa IG. Pag may message mo kami sa IG, may Kotong. May 100 pesos Gcash. May libre kang picture kay Philippine Looper. Diri kami. Kasi yun yung lumalabas sa algo ko, sa feed. Algorithm ko puro, tas, basta, nai-stress ako dito sa Philippine. Pero sana, let's wish him the best na lang, Tay. Sana maging safe ka sa kung saan ka man pupunta and don't forget your goal. Ayun lang. And sana tayo magawa natin yun. Gusto ko rin. Pero hindi lakad. road trip. Road trip. Pwede. Pero stressful din nun. Kasi pa-plan mo yung logistics, kailangan may budget ka rin, syempre. Tsaka panahon, yung isang nabasa ko, 106 days niya natapos eh. Factor bike din yata yun? yung weather din. Kagaya, yung bumagyo, di syempre, stop ka.
Ay, sabi nga madaya naman daw siya kasi nagmomotor daw, naghahabol daw siya kapag naglalakad na lang 'pag malapit na sa bayan para makita ng mga tao, ganyan. Di ibig Perform sabihin, hindi lang talaga siya lakad lang. Oo, for May sure all means of napapagod din transportation yun, talaga. oo. Mm. Yung mga liblib na lugar, aanuhin niya yun. Hahabal-habal niya yun. Na ano ako sa kanya pag kung nakapunta na talaga siya ng yung mga liblib talaga na baka sa ano lang siya dumadaan. Sa main Sa road lang bayan, dumadaan, Cities. sa mga main bayan lang. road. Main road lang. Oo. Wala. Kasi mahirap din Sayang. Yun nga eh. This totoo lang, mahirap din mag-plan ng logistics din pag consider mo pa yung mga loob-looban. Mm. Kasi minsan may mga areas na talagang Sabagay. wala kang kasada, ganyan. Delikado, oo. Oo. Tapos mag-isa lang siya. Oo. Padaanin mo sa Ano pa tondo. itsura niyan? Kawawa naman yan. Wawa naman Ubusin si na Kya. natin si Philippine Looper. Basta Ferdinand kasi. Mga Ferdinand. Uy! Ferdinand. Ay, Masarap go pa lang. ginagawa sa'yo ni Ferdinand. Si, Ano pa ba? Wala naman na tayo masasabi kay di ba? Kay Philippine Looper. wala. Ayun, Good sana luck, tsaka maging ingat lang na lang. siya. Good Good luck luck, po. boss. Ingat. Tsaka ligo ka konti. Yun lang. Stay safe and humble. Balik tayo sa Baguio. Yan, din sa kay Sierra Madre. Wala na segue no? Diretso na eh. Let's be thankful kay Sierra Madre. Body AI Wait, pics. akala ko i-debunk natin yung okay. Ay, Akala yung ko sinabi nagte-thank you mo. ako kay Sierra Madre. Di, sinunod mo Nagte-thank din. you ako kay Sierra Madre kasi nga, di ba? Yung mga AI. Uso yan nun eh. Ayun eh. Last week, AI na Sierra Madre. Ako nakikringe lang ako dun eh. So, parang pang boomer. Skip. Daming oras ng tao no? Kaya nga eh. Isipin mo, gaano katagal yung hihintay mo para ma-generate yung ganong Tagal kaya, image nga lang, pag mag-generate ka ng AI image, ang tagal na eh. Paano ba yung mga video clips? Pero yun, gusto ko lang yung, isinend ko ba? Di, sinadjust mo lang yung nabanggit sa episode ng Cool Pals okay. yun eh. Tapos sabi ko, ikaw na lang mag-explain. Kasi di ba, yun nga, pag may bagyo, laging naalala si Sierra Madre. Kasi nga, pinapahina niya yung, bagyo. Siya yung parang shield. May sa Cool Pals, kasi sila doon, nag-guest sila ng, hindi ko alam kung anong tawag, meteorologist ba? Tama? Meteorologist? Meteorologist? Yeah, sa Baguio. Pag come sa Baguio. Oo. Siya galing siyang Pag-asa. Tapos naalala ko lang na yung nag-guest siya, in-explain niya nga, tinanong nga kasi ng mga host yung kung ano ba yung truth about kay Sierra Madre. Kung talaga bang siya yung kung gaano siya kaimportante kapag may mga bagyo. Kasi nga 'di ba sabi nilulusaw niya pag dumaan sa kanya yung bagyo, talagang humihina. Tapos yun na-explain niya na parang wala naman daw na direct impact si Sierra Madre sa pagkahina or pagkalusaw ng bagyo or something. Oo, may epekto nga yung niya, yung build niya. Kasi 'di ba siya, mountain range na parang sobrang haba. Bulubundukin. Oo, bulubundukin. May effect yung build niya na parang Dissipate ba? madissipate yung construction ng typhoon. Oo. So, syempre, yun 'di ba? Ulap. Parang kapag tumatama dun sa kanya. Pero hindi siya yung parang shield talaga na sumasalag sa Basta ganun, parang ganun yung explanation eh. Hindi ko masyadong gets din kasi pero ayun, parang Parang hindi siya yung main reason, pero isa siya sa factor kung ba't din
nababawasan yung impact ng Kasi yung shinare ko sa group chat, yung post ni yung foreigner na storm catcher. Ay, storm chaser, oo. Storm catcher tuloy, puta, kala mo submarino. Sinasalo yung bagyo. Hinuhuli yung Storm bagyo. chaser. Yun, yung nag-post siya about sa Sierra Madre kasi nga 'di ba ang dami nagpo-post ng misconceptions. Tas ayun, binati ko siya, ang dami sa kanya na bakit parang inaano mo, parang pinapawalang bisa mo yung tulong ni Sierra Madre. Discredit. Ganoon. Dinediscredit mo siya. Nagsasabi lang naman siya ng facts na ganun. So yun. Hindi basta wag niyo na lang din kalbuhin kasi 'di ba kinakalbo nila ngayon yung Sierra Madre. Oo. So sobrang dami ang alam ko diyan kasi may basehan din naman yung parang shield kumbaga. Pero kasi hindi ganun kataas yung Sierra Madre na bundok. Kung alam niyo yung rain shadow effect, parang I think yun nata yung akala ng iba na sobrang taas kasi ng bundok. Yung weather clouds, yung storm clouds, di na makatawid. Sobrang taas eh. So parang yung sa part lang na yung bundok sa baba, doon lang yung maulan. Pero sa kabilang side, hindi. Pero kasi itong si Sierra Madre, hindi naman siya ganun kataas. So, yes, pwedeng ma-dissipate yung bagyo. Pero syempre, yung ulan, nadala nun, tsaka hangin, nandun pa rin. So, definitely, uulan na yung Sierra Madre. Pag umulan sa Sierra Madre, bababa din yun sa mga sapa, sa mga ilog, di ba? Low lying. So, kaya importante rin na may puno at gubat sa mga bundok natin. Kasi sila yung sisipsip, tsaka yung magpe-prevent ng erosion nga. Kaya tanyo yung nangyari doon sa Cebu, di ba? Ang paputik yung lupa. Walang puno na nagharang eh. Ayun, na-refresh na ako. Hindi nga talaga, kasi ang sinasabi 'di ba parang ang pinapaniwalaan ng mga tao parang shield siya. Na kapag sinalubong ng bagyo yung Sierra Madre, hina. parang mangyayari, hihina na siya agad. Ayun yung nila, yun yung iniisip nila. Kaya ata humihina sa paningin natin. Kasi wala na siya sa dagat, wala na siya sa tubig. So wala na siya nakukuhang tubig, di ba? Yun lang yun. Pero yung hangin niya, intensity niya, doon pa rin. Ganon. So, mali pala yung mga taong nagpo-post na Sierra Madre, protect us, ganyan. May, in a way, pero sabi ko nga, may ano rin yan, yung runoff. Pinaprotektahan niya, may silbi pa rin yun, yung runoff. Kumbaga, wag pa rin natin kalbuhin. Kasi nangyari, pag kalbo yan, mag-erode yung bundok. So, kasamang putik, etc., mga punong kahoy, bababa sa atin yan sa lowlands. Diba? Ganun. Share ako, di ba nung July, nag-Taiwan kami. Nag-gondola kami. Tapos, ang amazing kasi, kalagitnaan ng bundok yun, di ba? Tapos, di ba, may siya, car, anong tawag doon? Cable car nga, di ba? So, nakalimutan ko na, yung tourist guide pala namin, Pinoy siya. Tapos yun niya, nakalimutan ko lang yung kwento niya kung, basta sabi niya kasi, yung west ba o east part ng Taiwan, puro bulubundukin, talagang mga gubat. In-implement daw talaga ng government nila na wag tirahan yun, wag gawing residential or what. Kasi ano rin nila yun sa bagyo. Kasi di ba bagyuhin din sa Taiwan. So, yun lang, nung lumabas nga yung mga Sierra Madre AI body pics, parang naalala ko nga yung sa Taiwan na parang, ang ganda nung sa kanila kasi, talagang pinapanatili and may care talaga sila sa country nila, sa environment, tapos nire-respect nila yung government nila. Although sabi nga doon nung tourist guide namin doon na, may mga kurakot din naman dito, pero bumubulsa sila, unti-unti lang, hindi yung sa Pinas na garapalan talaga na yaman talaga. Meron din naman daw, sabi niya. Pero, yun nga, ang ganda kasi, di ba, first world country, so, tas, yun nga, naisip ko kung ganun din sana, na, yung, west o east part ng Philippines din, puro bundok, mapanatili siya, edi sana kahit paano nalilesen yung mga casualties pag ganyang may mga natural calamities, 'di ba? Kagaya nung sa Taiwan. Tsaka sobrang accurate ng nila, mga weather report.
talagang pag sinabing signal number 3 or 4, sobrang lakas talaga ng hangin. Nung nandun kami ng July, ano yun may bagyo nun Ang lakas talaga ng hangin. Talagang, doon ko talaga naranasan na parang tatangayin na ako. Ang bigat ko 65 kilos na ata ako or something. Pero talagang nasusway ako. Tapos yung payong namin, tawan-tawa. Kasi sobrang natatawa ako pag yung payong na, nababaliktad. Mabaliktad. So, yun, tawan-tawa talaga ako. Tapos, yun nga, sobrang accurate talaga nung weather report nila. Unlike dito na, ewan ko, wala rin kasi akong tiwala sa Pag-asa kasi ang dami ng multiple times na signal ganito, ganyan, uulan. Hindi naman ang araw-araw. Pero, well, alam Kasi baka, signal, hangin kasi yan eh. Hindi naman or yung baka ulan. din, well, tao lang din, baka nagkamali din ng instrument. Ewan, ganun, Typo. diba? Oo. Basta wala lang, parang may anong tawag sa mindset na yun? Xenocentrism ba yun? Na parang ang taas-taas ng tingin mo sa ibang bansa, tas sa sarili mong sobrang baba or local. Basta Nararamdaman mo daw yan kapag paglapag mo ng NAIA no? Oo naman, putang. Pag galing Ibang-iba kang bakasyon, tapos lapag ka ng NAIA. Totoo. Parang balik ka na naman sa latak na to, ng bansang Umay to. agad, ang baho, ang ng usok, ang pangit. Ang pangit talaga. Ganito pala sa Maynila. So, Kaya ayun, wala Ewan ko lang. ano bang nangyayari. Sana ganun din, magaya natin yung sa Taiwan. Pero wala kinakalbo na nila yung Sierra Madre. kaya Ewan ko, nga eh. ilang years Kasi from now, yun nga, wala na yun. ayan din, nabanggitin ko na naman si Enrile, yung issue niya nung dati. Dati pa ito, Marshall, do. Yung mga gubat sa Samar, kinalbo dahil dun nga sa laging company na pumayari niya. Ayun pa. Oh. Tapos ngayon ito, Sierra Madre na. Gawing subdivision ni Villarreal. Sige ka. Oo. Diba? Nakalungkot, Oo. Parang, Tinitigan pero kasi, ni Villar yun. sign of progress din kasi yun progressiveness, di ba? Parang, ano ba, the more na may mga ganyang construction, building or what, parang, dapat, ano din ang yun gawin, na umuunlad ka work with nature, kumbaga. Huwag mong sirain wag mo itrato na balakid tong kalikasan ganyan. Tan yung example, ito may bago tayong content pala na yung promenade. Nakakita mo ba yun? Yung from QC Circle hanggang Ninoy Aquino Park, yung parang tulay, yung parang footbridge na ginawa nila. Sa QC, di ba? Basta yun, ayun parang promenade yun, tulay na nagdudugtong sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife, tsaka yung QC Circle. Ayun, yung mga puno doon, din nila pinutol. Ginawa nila, parang in-incorporate nila sa design nung promenade nung yun, yung tulay. Ganun dapat. Maganda sana yung ganun no? Oo, totoo. Hindi Kaso alam mo, mabawasan yung Pilipinas. budget nila. Mabawasan yung budget allocation, di ba? Doon lang din naiikot wala yun. silang pang vacation and wala silang makukubra. Wala silang pambili luxury cars. Ayun. Access na. Papasok na naman tayo dyan. Let's call it a day na. Ang dami na natin na haba ng usapan. Ano na yan. And di ba meron tayong new topic suggestion sa ating meron tayong bagong letter sender. So, abangan nyo yan. Maganda yan. Next week. Maganda pa medyo ano yan. Nabasa ko siya kanina pero medyo ako napaisip nga ako. Napaisip ako dun sa tanong niya. Abangan nyo na lang. Abangan nyo next Ako, may sagot na ako. May sagot na ako. Ako rin. Pero higit sa lahat, curious ako. Sino yun? Sino siya? Random. Ano ba? Feeling ko din natin yung nakilala. Ha? Ano? Chinek ko yung typings. Chinek ko yung typings niya. Medyo parang wala naman na ako na kaibigan na ganyan. Jeje mo na ganyan. Okay. Hindi. Pero, joke lang. Pero yun, interesting yun. Abangan nyo na lang. And possible magkakaroon tayo ng guest. Abangan. Try natin. Yes. Arrange lang natin yung mga schedule. Hopefully, mag-align. But agree na siya, di ba? So, pumayag na. Okay na. Schedule na lang. Good. Yes. Ano bang takeaways natin dito? Ang dami na naman natin napag-usapan Pangalagaan ng inang kalikasan. Parang Maligo. Maligo.
ba yung mga napag-usapan natin? Saan mo tayo nagsimula? Bagyo. Enrile. Kay Slater. Condolence. Oo, tapos kay Enrile. Kay Slater na lang. Looper. Ayun, si Saka yung Philippine 3i Looper. Atlas. Hindi. Ayun yan, no? Oo. Dahil pala natin napag-usapan, no? Oo. Randomatic Part 2. Randomatics Part Sige, 2. nalang title. Wala na akong maisip eh. Oo. Sana Ay, nag-enjoy ito pa- sila sa ganito, no? Medyo... Ay, ito. Chinek ko Walang- ngayon lang. Just now. May nag-suggest pala kay Philippine Looper. Thoughts about Yeah. talaga. Philippine Looper. Sakto. Okay. Okay. Hindi, sana Sige. nag-enjoy sila sa ganito, sa gantong episode. Walang direct, Ay. topic. Oo. Speaking main of, topic, may shoutout ko lang isang viewer natin. Yung na-send ko nung nakaraan na nag-enjoy daw siya sa last episode natin, yung randomatics. Hindi naman daw boring. So, thank you sa comment mo na yun. Kung sino ka man. Although kilala kita, pero pangalan? thank Sabi you. mo. Ha? Saan na? Hindi nito. Sabi mo pangalan. Hindi. Patawagin ko lang Wala, ayun na. Ayun. Ano? Basta yun. Kilala niyo na yun. Alam niyo na yun. Sino yun? Huwag ako nagsabi ng pangalan. Hindi magsabi ka. Anyway, yan. May Sa sasabihin akin, ako na ano ba? Sige, ikaw muna, Earl. Sige, mama na. Hindi, yung kay Slater. Siguro pag ang tawag dito. Kapag napatunayan na may pagkukulang nga sila dun sa kung meron man dun sa ginawa nila, sa project nila, sa Monterrazas. Yari siya. Monterrazas ba? Monterrazas. Sana maging maging accountable. Accountable. Yun din pala, hindi ko nabanggit. Dapat din ma-check din yung sino yung mga nag-approve sino nag-approve ng permit. Mabulol ako. Kasi hindi naman yan mangyayari kung walang nag-approve. DNR, hello. Ayun, yun lang. Hindi. Tsaka sana pakalalaki. Man up. Kasi, di ba, mataas respeto ko dyan dati. Ngayon. Nung nanonood ako sa kanya. Ngayon, nababawasan na ba? Hindi, syempre, kasi parang, dumating ako sa point na parang ina-idolize din, ganun. Kasi family man, ganyan. So, magaling siya. Hindi siya big PBB winner sa... winner. Big winner ba Big siya? winner siya. Okay. Pero parang di siya nag-artista o nagkaroon ba siya ng mga drama? Hindi, nag-artista siya. Nag-artista wait lang, yung sino nga ba asawa? Artista ba yung asawa nun? Chris Uy. Artista ba yun? Nag-vlogger. Vlogger lang. Nag-start siya as vlogger. Content creator. Okay. Yun, sana maging accountable kapag napatunayan na may pagkukulang kayo dun sa ginawa niyong project. And, dami namatay eh. Sana man lang may 100 plus. So, may konsensya. Wawa na may mga ordinaryong Pinoy kagaya natin. Totoo. Tayo nagdudusa eh. Di man lang sa naging accountable. May shoutout pa ba kayo? Sana nga. Sinasabi ko kanina din. Bago mamatay yung mga korap, bago matupad ang hiling ni Cara David, managot muna yung mga yan. Maging accountable muna sila. Paano? Makukulong? Baka naman may pambigil sila. Sana. Kaso, masama naman. Papalayaan. Pag naging presidente yung isa, papalayaan lang din yung mga yan. Ganun ang mangyayari. The cycle. Fucked up na talaga. Kaya ako sa inyo, gumawa na tayo ng paraan para makalayas na tayo sa hell na to. Na magpa same-sex marriage na kayo, tas ako yung kunin yung, kahit maid, ampunin nyo ako. Okay lang. Tas pag nandyan na ako, dadaling ko si Wendell. Ang tanging pag-asa natin na yan, 3i Atlas. Sana tumama siya. At magdulot ng mass destruction. Di, wala na. Sobrang depressed, gago. Kung alien man sila, sana i-abduct na nila yung mga korap. Let's just still hope for the best. May shoutout pa ba kayo? Wala. Ay, doon naalala ko. Di ba sabi mo kanina, sana mag-enjoy mga listeners natin sa mga random topics. Meron kasing podcast yung Dog Show Divas nila, McCoy Dubs, tsaka
Si Boss Rufo. Oo. Wala lang, ang funny lang din, puro kabaklaan pero ang funny lang din ng mga nila, podcast. Stand-up comedian yan, si Boss. Magaling yan. May isa siyang podcast dati, kasama niya si Isay Villaverde. Ayun yung girl crush ko sa comedy scene eh. Magaling din. Magaling yun, magaling sila. Si Boss na bakla. Nakakatuwa, oo. Puro Si random Makoy lang. Dubs, malupit yan. Sobrang Oo. yan, car enthusiast yan. Ang daming nalalaman yan. Okay, let's call it a day. So, first of all, thank you so much again sa mga listeners natin dyan, sa mga continuous support, especially sa mga nag-message and sasubmit ng mga topics, recommendations, and suggestions. We truly appreciate you. Thank you so much for your support. And please continue to follow us also on our socials, Facebook, Instagram, and TikTok. At Intellectually Yours, and kailan nga ulit yung release natin? Friday? Saturday? Sabado. Every Saturday. Every Saturday, and depende kung nakapag-edit na po ang ating editors team. Every Saturday ang release ng podcast natin, so you can listen to us through Spotify and the YouTube, and ongoing pa rin po yung Apple Podcast natin, but we will link it below. So again, thank you so much. Wala na yan. Support. Hirap gumawa ng Apple ID. So again, we are Intellectually Yours Podcast, ang podcast para sa kwentuhang pang Philippine Loop and Travel. Kwentuhang pang Bagyo. Kwentuhang pang flood control projects. Okay na yun na lang. And sabay-sabay tayo. Pinadali. 1, 2, 3. In 3, Intellectually Yours Podcast. Hope to see you again on our next Have a fruitful learning day. and have a fruitful learning day. Bye, fuckers. Bye. Paalam sa inyo, Ano? mga Tag idol. ito.